For today's hydroponics guide, tuturuan ko kayo ng 4 ways para mag-germinate ng seeds. First, using the seedling trays with coco peat. This is usually for Kratky. Second, using this styro cups, we will do direct sowing with coco peat then. This is a direct transplant, so you can put it directly sa grow box. Third, gagamit tayo ng net pot with pumice. Para naman to sa NFT. Kung gagamit kayo ng NFT, dito naman tayo mag-direct sowing. And lastly, magsusowing tayo using tissue. Very effective method din to para magpa-germinate ng seeds. Sa seeds dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang uri, no? First, itong regular seeds natin. Kung makikita nyo yan. Ito yung normal na seeds na nabibili sa mga gardening shop. And then meron naman tayo nito galing sa Rejix One. Okay? Ito yung imported na seeds galing sa New Zealand. Ito yung usually ginagamit ng advanced growers ng hydroponics kasi magandang klase itong seeds na to. Sabi nga nila pre-germinated na. Mas mahal lang siya pero 98% yung germination rate niya. Kasi itong isa na to, medyo hanggang 90% I think ang germination rate ito. Okay? May mga nagwa 100 pero average 90. This one is average 98 to 100. On average is like 50 cents to 75 cents each. This one nasa 250 to 350 each. Okay, so dahil ito mas mura, usually ang ginagawa is dalawang buto per slot. This one talagang isa lang kasi halos 100% germination nga tayo. Start tayo sa coco peat. Itong coco peat namin is already sterilized and screened. Ready to use na siya. Kung makikita nyo, very fine ang kanyang consistency. Wala na siya halos mga buhok-buhok na malalaki. So first natin, pagka mag-germinate tayo sa seedling tray, syempre kailangan malinis yung seedling tray natin. Banlawan ng tubig. And then, if you can, sanitize them. Ang coco peat natin, yung coco peat na gagamitin nyo, make sure na sanitized, napakuluan. And if ever, mas better kung iba-buffer nyo siya. Okay? Buffering and sanitizing coco peat on another video, so watch out. So first, lalagyan natin ng coco peat si seedling tray. Like this. So para ka lang nagbubuhos ng bigas. Huwag na huwag nyo isisiksik. Pag siniksik nyo siya, magiging compact siya sa loob. So mahihirapang mag-breathe yung roots pag lumaki na. Okay? So patayin nyo lang siya na ganyan. Huwag nyo pipit-pitin, huwag nyo nang alogin. Okay, so isa na yan. So imagine, lalagyan natin to lahat. Tapos, lagyan nyo lang siya ng butas dito na konti. Para lang magkaroon ng lubog. And then, lalagyan na natin siya ng isang piraso ng pellet dito mismo sa gitna. So makikita nyo yan, para siyang may isang lubog dyan. Lagay nyo yung pellet dyan. Hindi nyo kailangan ilubog sa pinakailalim. Okay, so tamang-tama lang. Patong lang siya. Okay, so either isa nito or highly recommended dalawa nito. So pagka meron na siyang seeds dito, ang gagawin nyo next is sprayan nyo siya ng tubig. Konti lang, ganito lang. Okay, so enough na yun. So basically, what's happening is minomoist yung coco peat, minomoist yung seeds, magkakaroon siya ng humidity. At pag naging humid siya, mas mabilis siyang mag-germinate yung luto. Okay? Tapos, very important, after, halimbawa, nalagay nyo na siya lahat, kailangan siyang takpan. Okay? So, usually, gumagamit lang ako ng black bag. So, ito, pwede mong gamitin to kahit 100 times. So, tatakpan nyo lang siyang ganito. Okay? Ipit nyo sa ilalim. Tapos, itabi nyo na sa isang madilim at malamig na lugar. Okay? Sa ilalim ng lamesa or sa loob ng cabinet.
Basta importante, malamig and madilim. Okay, purpose ito para mag-humidify sa loob. So, remember, basa yung ating cockpit. Binasa natin, spray natin. So, ngayon, sisingaw siya. Ang dami yung plastic, babalik siya. So, mag-humidify siya sa loob. Okay, so pag nag-humidify siya, it will help the germination process faster. Itatago yung sa ilalim ng lamesa or anywhere na madilim and malamig for 24 to 48 hours. Okay? So, example, 24 hours na nakaraan, silipin nyo lang. Pag meron na kayong nakita dito na germination, tulad dito, parang umusbong na siya, ibibilad nyo na siya sa araw for 6 to 8 hours. Yun na yung start niya. You have to mark it as day 0. Okay, so kinabukasan, that's day 1. Day 1 after sowing. So makikita nyo yung mga terminologies na DAS, that's day after sowing. So, bawa, 24 hours ngayon, nakakita na kayo ng usbong, that day 0. So tomorrow, that's day 1 after sowing. Okay? So after 15 days, that's 15 DAS, day after sowing. Okay, so very important yung day 0 kasi doon yung i-base lahat. Okay, so sa germination lang muna tayo, no? So pag umusbong na siya, germinated na siya, itatapat nyo na siya sa araw for 6 to 8 hours, tapos spray lang. Make sure na moist yung cockpit. Ang spray nyo lagi umaga. Hindi kayo pwede mag-spray ng wala ng araw. Okay, why? Kasi pagka nabasa siya, tapos hindi siya nag-evaporate sa araw, naiwan siyang basa overnight, magkakaroon ng virus yung ating seedling. So, ideally, magbabasahin nyo siya, konti, mist lang, ng morning, tapos tapat nyo sa araw, nag-evaporate siya. Okay? So, huwag kayo magmi-misting ng mga 5 ng hapon or 6 ng gabi. Okay? Kasi magbavirus siya. Possible. Okay. So, this is the first type of seed germination, yung ating seedling tray. Sa next video, mag-germinate naman tayo ng seeds using styro cups. Magdi-direct sowing naman tayo. For today's hydroponics guide, mag-germinate naman tayo ng seeds gamit ang styro cups. For direct sowing naman, diretso sa crab key. If you notice, makapal yung aking styro cup. May mga nabibiling styro cup na yung pang coffee, yung manipis. Okay din naman yan, mas mura. Nasa 253 pesos na yata siya ngayon. Pero manipis yun. So pag hindi mo siya iningatan, mga isa-dalawang gamit lang, mapupunit na. This one is very thick. Medyo may kamahalan, pero kahit siguro mga 100 times mong gamitin to, this is around 10 pesos. So mga 3 gamit mo, 4. Bawing-bawi ka na sa puhunan mo. Napakahirap sirain itong kapal. So for this one, we will use the styro cup for germinating seeds. From our last video, magre-ready tayo ng cockpit na sterilized at saka screened na, malinis na. Okay, so ang gagawin lang natin, lalagyan natin ng cockpit yung baso like this. Okay, hindi mo siya isasalpak na gano'n. Okay, kasi pag sinalpak mong gano'n, magko-compact siya sa loob, so magiging masikip siya. Mahihirapan yung roots na huminga. Ang kailangan ng roots natin, aeration. So, kailangan medyo spongy siya sa loob, mahangin. So, ideally, i-boost mo lang siya na ganito. Okay? Tapos, alog lang, konting-konti lang. And then, pagtayin lang siya. Linisin yung ibabaw. Okay, so pag malinis na yung ibabaw, lagyan lang ulit siya ng butas dito. Katulad ng ginawa natin sa last video. Okay? Siguro kalahati ng guhit sa ating daliri. Konting-konti lang. And then pili ulit kayo anong seeds ang gagamitin nyo. Either yung ating regular seeds or yung ating pelletized seeds na galing pa ng New Zealand. Okay, so pagka itong regular, lagyan nyo lang siya ng 2 piraso dito. Ilaglag lang siya, huwag siyang ididiin, huwag siyang ibabaon. Okay? Or 1 piraso nito. And then, like the last video, sprayan lang natin siya ulit para mag-moist. Konting-konti lang. Every time mag-mix tayo, idadump nyo lang siya. Hindi siya kailangan i-soak. Hindi siya kailangan naglalawa, okay?
mamasa-masa lang. Okay? So, after siyang may seeds na sa loob, spray natin ng konting tubig. Same as last video, tatakpan lang natin siya. Okay? Kaya maganda tong direct sowing kasi pwede na natin gamitin directly itong grow box. So this is the tuna box. This is 8 holes pag nandiyan yung takip. So what you do, nalagay nyo na yung coco peat dito, yung seeds na sprayan ng tubig. Ipatong nyo lang siya tabi-tabi dito. So this is 5 times... Okay, so this is 6. So you can germinate up to 30 seeds dito sa isang grow box. Okay, so kagandahan nito, 30 seeds ka. Nag-germinate ka ng 30, pero isa lang ang buhat-buhat mo. So hindi mo kailangan magbuhat ng maraming styro box. So germination naman, up to 15 days ng seedling, pwedeng nandito lang sila lahat. Okay? Hanggang 10 days, pwedeng nandito lang sila lahat. Okay, so imagine na nalagyan na natin to lahat. May seeds na, na-miss na natin, na medyo basa-basa na siya. So takpan nyo lang siya ng black bag ulit. Based dun sa last video natin, lalagyan natin ito para karoon ng humidity sa loob at matulungan mag-germinate yung seeds natin. Okay? So you will do this for 24 to 48 hours. And then after that, buksan siya. Pag nakita nyo meron ng sprout, pwede nyo na siyang idiretsong ibilad sa araw. 6 to 8 hours per day. And then you will just mist it hanggang 4 days. Okay, so again, pag nag-sprout, take note, yung day 0, ilista nyo na anong araw para alam nyo. Day 1 to 4, magbe-mist ka lang ito. Day 5, maglalagay ka na ng tubig dito. Okay, day 6, maglalagay ka na ng nutrients. And then, day 15, ililipat mo na siya sa growing box. That's why very important yung number of days na after na mag-sprout yung seeds. Kung makikita nyo, itong styro na to ay gamit na. Nahugasan na rin siya. Okay? So, what I need to do na lang next is sterilize this bago i-use. So, kita nyo, halos walang damage, halos walang sign of damage kasi napakakapal na styro. Bibili din ito dito sa aming shop sa Batasan Greenhouse. Okay, next natin is using tissue. For today's hydroponics, ang gagawin naman natin, mag-germinate tayo ng seeds gamit ang tissue paper. Okay? Unang-una, tissue paper na magaling siya mag-retain ng water. So, hindi siya agad nag-evaporate basta-basta. So, pag nilagyan mo, pag ginawa mo siyang moist, nananatili siyang moist hanggang 24 to 48 hours. So, perfect sa germination ng seeds. Ang importante lang naman, ma-moisten yung seeds para matanggal yung shell niya at makalabas yung ito sa loob. So, for seed germination gamit ang tissue, kuha lang kayo ng container na may takip. Usually yung puting Tupperware na clear, yung nilalagyan ng mga bagay-bagay. So, lalagyan lang natin siya ng tissue. Nalatag lang natin, ganyan. Okay. So, after natin malatag, babasahin natin, moist natin yung tissue. So, again, hindi kailangang nakalubog, hindi kailangan lawang-lawa. So, kung makikita nyo, na-sprayan lang siya ng tubig. Hindi siya yung tumutulo, hindi siya yung naglalawa, hindi siya lunod. Okay? Then, kukuha tayo ng seeds. Meron tayong seeds dito ng pechay. So, lagyan lang nga sa table. Kita nyo. So, for this one, grabe, bilog kasi. So, ilagay nyo lang yung seeds dito. Siguro mga 1 inch apart. Usually sa gilid. Since demo lang naman to, buhos ko na siya. So extra seeds ko to galing kay Ramgo. So sige lang. Okay? Daming seeds si Ramgo. Okay, so kung makikita nyo, nakapatong siya sa ibabaw. Dumikit yung seed sa tissue kasi moist yung tissue. So ngayon,
moist yung ilalim ng seeds, paano yung ibabaw? So, ang gagawin nyo, spray nyo na ulit. So, ideally, moist na yung ilalim, moist yung ibabaw. Anong gagawin natin ngayon? Lalagyan natin siya ng cover. Lalagyan natin siya ng cover. So, ideally, yung gagamitin yung ganito, yung Tupperware, yun ay may cover na, meron na siyang cover na airtight para yung humidity sa loob, malak siya. Okay? So, same thing, lalagyan siya ng cover sa ibabaw, tapos ilalagay sa ilalim, lalagay sa isang cool and dry place at madilim na lugar. Okay? So, for this one, since andito na tayo, nalagay ko ng tissue, we will use this as an actual demo na of how to germinate seeds gamit ang tissue. So, we will wait after 24 to 48 hours. Titingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Sprayan pa natin para sure. Cover ko na. Lalagay ko sa ilalim ng table ko. And I will see you in 48 hours. Next, mag-germinate naman tayo ng seeds. Net pot para sa NFT system. Hindi pwedeng maglagay ng coco peat dito. So usually, pag NFT, ang ginagamit foam or yung ginagamit ko usually na pumice or tawag nga volcanic rock. So yun yung gagamitin natin. Tapos i-direct sowing na natin. Tayong ganitong net pot, this is 2 inch. Natin ang pumice. Ayan. Yung pumice na ginagamit ko is yung munggo. Okay, meron tatlo yan. Matanghito, which is mas parang buhangin. Munggo, which is this one. And meron yung sa mais. Medyo malalaki na yun. Okay lang din naman. But I prefer this one. Kasi saktong-sakto lang siya. May mga konting malalaglag pero halos yung buhangin na. But in general, yung pumice hindi siya mahulog. Mostly mga powder lang. Okay? So, same thing. Ang gagawin natin, ihuhugasan natin maigi sa tubig itong pumice. So, mga ilang balik siya sa tinry namin, mga balik sa tubig na para ka nagugas ng bigas, tatanggalin mo yung labo. Okay? So, kailangan maging clear siya kasi maraming sediment, buhangin, bato. So, lagyan tubig sa balde, tanggalin tubig, salain, ulit hanggang maging malinaw yung tubig. Okay, so for example, ito malinis na to. Ang gagawin lang natin, papatong lang natin yung buto sa ibabaw. So, meron tayong seeds dito. Papatong lang siya. I suggest try your best na sa gitna siya mapunta. Kasi pag sa gilid siya napunta, medyo mahirapan kayo. And then, basain lang. Okay, tapos ilagay na siya sa NFT channel. Okay? And then, kung yung NFT channel nyo nasa araw, wala namang problema. So, hindi na namin ito nilalagyan ng cover sa ibabaw kasi kung nakadirekta naman to sa araw, most likely isa naman doon mag-germinate. So, 5 in the morning, tapos maaarawan na siya. After 24 hours to 48 hours, mag-germinate na siya. Mag-sprout na yung seeds niya. Misting muna ulit tayo hanggang day 4. And then sa day 5, i-start nyo na yung automatic water ng inyong system. So water lang siya, plain water, para umikot yung tubig. And then at the same time, misting kayo sa ibabaw sa morning. On day 6, mag-i-introduce na tayo ng nutrients. Ilalagay na natin doon sa tank ng NFT para magkaroon na siya. Lagay nila 50% strength lang muna. Yung iba, 100%, depende sa'yo. Depende sa environment mo. Kasi at solution mo. Okay? So, kagandahan nito, since day 0, nandun na siya sa NFT system. So, ideally, wala na siyang transplant. Diretso na siya hanggang growing stage. Natin siya mag-germinate hanggang 24 to 48 hours para hanggang mag-sprout siya. Direct sowing, gamit naman yung net pot para sa NFT channels. May natutunan kayo, next guide dito sa Batasan Greenhouse.